Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Jan Agner at welcome po sa aking Day 36 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. Para po sa ating devotion ngayong araw ay Special Devotional Seminar at ang panghuling series po natin about 7 marks of healthy family at ang topic po natin ngayong araw, September 1, 2024 ay Continuity Legacy of Faith Through Generations. At ang scripture po natin ngayong araw ay 2 Timothy 1 verse 5. I am reminded of your sincere faith with which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Sa Tagalog naman po, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya sa unang tinaglay ng inyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Teaching number 1, faith in Christ is the most valuable inheritance. Ang pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesukristo ay siyang magiging magandang pamana sa susunod na henerasyon. Katulad nito ang pagsamba, pagpuri, pagsunod, pagkilala at pagmamahal natin sa ating Panginoong Diyos. At yung magandang kayamanan na ipapamana natin sa ating mga susunod na henerasyon, teaching number 2, the legacy of faith is a seed full of potential. Ang legacy of faith o pananampalataya ay isang buto na madaming potensyal. Dahil kapag ang isang buto o tao ay may pananampalataya sa ating Lord, ay bubunga ito ng halaman na ang mga anak na niya siyang magmana ng faith o in legacy at lalawak pa ito habang lumalaki ang halaman, magiging puno ito at bubungan ng mga prutas. At dadami pa ang mga buto na pwedeng itanim na patuloy na paglawak ng legacy of faith, patuloy ang pag-impluwensya natin ng pananampalataya at pagmamahal sa Lord na sa mga pamilya natin. Teaching number 3, how we shape our family culture shapes the future. Kung papaano po natin inuhubog o iniimpluwensyahan ang kultura ng ating pamilya ay dito din po mabibuild o mahuhubog ang kinabukasan natin o sa ating pamilya. Application number 1, live out the faith, live an inheritance. Ipamuhay o ipalawak natin ang pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo at patuloy o mag-iwan tayo ng kayamanan na ito na mapapamana natin sa susunod na henerasyon. Application number 2, disciple a child, influence a generation. Ipalawak o turuan natin at impluwensyahan natin ang mga bata o ating mga anak para maging maayos at maganda ang kanyang susunod na henerasyon. Application number 3, shape the culture, build the future. Hubugin daw po natin ang ating kultura na dapat ay manampalataya sa ating Diyos at kilalanin natin siya at buuin o i-build po natin ito para sa hinaharap. Discussion, on a scale of 1 to 10, how would you rate your family in terms of Christian influence? Para po sa akin, marirate ko po ang family ko ng 7 to 10 dahil napasama or napamana naman po sa amin na-influensya naman po kami ng mga magulang namin about Christ at ang importante ng pagdasal but hindi po consistent yung pagdadala namin. And what are your strengths and weaknesses in this area? Ang strength ko po ay yung mapamana o yung legacy of faith ay pinatuloy ko po at mas in-improve pa po. At ang weaknesses ko naman po ay minsan nahiya ko mag-pray pag before kumain kasi nga di namin na kasanayan ng pamilya ko yun. But importante and blessed po ako sa lahat ng blessings ni God.
How will you improve your Christ influence? Para po sa akin, ang gagawin ko po ay para po ma-improve ang Christian influence ay dapat ko na ipakita ito sa magiging pamilya ko soon at dapat na impluwensyahan o impusahan ko na din ang mag-pray kahit na di naman na kasanayan. Dahil importante ang pagdadasal kay God at dapat nahubugin natin ang family natin o family in the future para sa magandang kinabukasan ng bawat isa sa aming mga pamilya. Ay lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.